By the way, pag-usapan natin ang pormahan ng motor na to. Sa side profile mga boss, nandun pa rin naman yung tindigan niya, nandun pa rin yung pagka-agresibo. Kung di mo nga titingnan ng maayos, iisipin mong wala naman talagang nagbago. Sporty pa rin siya, syempre. May mga minimal na pagbago sa kanyang bearings, yung mga ventilation niya, syempre, medyo na iba ng forma. At syempre, yung shape ng kanyang unahan, merong konting na bago. At yung pinaka-shape mismo ng kanyang katawan, nung kanyang body dito, medyo na bago din. At syempre naman, yung pinaka-highlight talaga dito na talagang pinag-usapan din nila nung nakita sa Facebook or sa social media yung kanyang bandang ulo. Kapansin-pansin kasi na mas lumaki. Yung iba nasasagawaan, yung iba naman is okay lang kasi halos ganyan din naman yung ulo nung Sniper 150 pa. So pero yung ganyan kalaking ulo is may benefit naman yan kasi ibig sabihin yan maliwanag at malawak ang buga ng headlight dahil sa laki ng kanyang reflector kumbaga. Naka-LED na yan mga boss. Dito sa bandang baba yung kanyang signal light and then yung kanyang tail light ay nabago din, mas lumaki at parang inspired na siya sa MT series ng Yamaha din Unlike before na maliit lang. Ang kagandahan naman pag malaki yung tail light is visible siya sa mga nasa likuran natin. Sa inyong palagay, mas bumagay ba ang pormahan at tindig ng bagong Sniper 155 o kagaya din ito ng Raider Pro na pumangit tingnan at hindi nagustuhan ng karamihan? Paki-comment nga sa baba para mapag-usapan natin yan. Sa kanyang pormahan mga boss, nung nakita ko to sa website nila, grabe ang tikas, perfect na talaga kahit saang anggulo mo tingnan. Isa sa nagpaangat sa forma nito ay yung kanyang visor-like material dito sa kanyang middle part na nagpaganda talaga sa pulma ng front face niya. Kung titingnan mo nga dito sa bandang gilid ay big bike ang makikita mong silhouette niya Kamukhang kamukha niya yung sports bike, yung big bike nila na CVR 1000RR or yung tinatawag nilang Fireblade. Doon kasi inspired ang Winner R150. Sa kulay mga boss, lahat maganda naman kung talagang yung mismong tindig ng motor ang ma-appreciate mo Kahit anong kulay na ibaris mo dito sa motor na to is talagang aangat at mangingibabaw. Ang angas ng mga kulay niya mga boss, may 4 na kulay ang premium edition. Tinatawag nilang tricolor yung kanyang sticker. Merong kulay na gray, glossy po yan. Grabe ang lamig nito sa mata kung titingnan mo. Meron din silang matte black na talagang macho tingnan. At yung red naman, glossy din yan. Ang tikas, tatak Honda talaga ang datingan. At ang kulay green nila, glossy rin. Ang smooth ng datingan, solid. Ang kombinasyon ng mga decals niya mga boss sa bawat kulay ay talagang commendable Ang gaganda. Plus yung emblem niya na Winner R dito sa bandang likuran ay goods na goods. Premium na premium yung datingan ng motor. Alin sa mga yan yung gusto nyo? Comment nyo nga sa baba para mapag-usapan natin yan. At syempre yung kanilang Sport Edition na kulay red na kombinasyon ng red, blue, and white. Kakulay din ito yung Winner X150, yung ABS racing type nila. Litaw na litaw yung pagka big bike inspired ng motor na to dito sa kanyang kulay na to. Sa looks mga boss, finish na. Sa specs niya mga boss, 155cc, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4-valve at naka-liquid cooled engine, FI at naka 6-speed manual transmission with BBA. Kaya maganda ang performance from low, mid to high RPM. Nakaya tayong bigyan ng napakalakas na maximum power na 18.2 horsepower mga boss. Yan yung updated sa kanyang specs At 14.4 Nm of torque naman at 8,500 RPM. 58 by 58.7 mm naman sa kanyang bore and stroke at 11.6:1 sa compression ratio. 5.4 liters pa rin ang kanyang fuel tank capacity na may approximate na fuel consumption na 45 km per liter. So specs, balanse lang din. May 149.2cc engine displacement to be exact. Single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke, 4 valves na naka-liquid cooled engine at naka-PGM FI pa. 6-speed manual transmission na may maximum power na 15.4 horsepower at 9,000 RPM. At 13.5 Nm of torque naman at 7,000 RPM. 57.3 mm by 57.8 mm na bore and stroke at 11.3:1 naman ang kanyang compression ratio. 4.5 liters ang tank capacity niya na may fuel consumption na 52.3 km per liter po. Sobrang tipid niyan, parang scooter lang na 125cc. Specialty talaga ng Honda yan, yung matipid sa gas. Sa starting system naman niya ay electric. Naka-LCD display yung kanyang panel na medyo lumaki na rin. Highlighted dito yung kanyang gear indicator, Medyo nabago yung format niya. At may mga naidagdag na mga indicators kagaya ng TCS dahil nga may traction control na yung motor na to.
Meron siyang phone connectivity or Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga mobile devices para mas ma-notify tayo sa mga ilang bagay kagaya ng schedule ng maintenance natin, location ng motor natin, at kung may message or call is makikita natin dito sa mismong panel, mano-notify pa rin tayo at iba pa. Nakakiles yung limited edition na nire-review natin ngayon at yung standard naman ay naka-ignition switch with shutter lock. Meron pa rin siyang 12 volt socket dito sa left side para mayroon tayong power source in case na gamitin natin yan na pang charge ng ating mga cellphone or camera. May sleeper clutch pa rin siya kaya smooth ang gearing transition natin lalo na kapag nag-downshift tayo. Smooth lang at hindi matigas kapag nag-change gear tayo. At ang nadagdag sa features ng Sniper 155 ngayon, meron siyang TCS o traction control system kaya meron siyang added safety features mga boss once na mapadaan tayo sa madudulas na kalsada, let's say basa, maputik or mabuhangin, ay hindi nito hahayaan na mas mapabilis yung ikot ng gulong natin sa likuran kumpara sa ikot ng gulong doon sa unahan. So synchronize pa rin, parehas pa rin ang ikot ng gulong sa huli doon sa gulong sa unahan. Kaya iwas disgrasya talaga mga boss. Meron pa rin siyang ABS mga boss at alam naman natin na single ABS sa harap lang na talagang very useful kasi hindi basta-basta maglalak yung ating mga brakes if in case na biglaan nating mapihit or mapalakas yung pihit natin sa preno natin sa unahan. Sa mga top features ng Sniper 155 na nabanggit ko at meron na kayong idea sa bagong Exciter 155 or Sniper 155 na kakalabas lang, sa tingin nyo may nakaligtaan ba akong banggitin? Paki-comment naman sa baba para mapag-usapan natin yan. Ang futuristic ng unahan niya dahil ang sharp ng kanyang unahan for better aerodynamic. Napakaganda ng kanyang disenyo. Naka-LED na po yan yung kanyang headlight. Projector na pala ang kanyang headlight mga boss. Dalawa yan. At naka-LED din yung kanyang sporty taillight na napakaangas din kung dito mo titingnan sa hulihan na anggulo. Solid ng aerodynamic design niya mga boss. Bawat anggulo ang sporty talaga. Dagdag sa confident ng rider. At syempre nagpapaganda din ng speed movement. Naka-Honda Smart Key siya or keyless. Kaya easy lang natin na ito turn on or ito turn off ang motor. Naka full digital panel na at lahat ng info ay makikita na natin dyan like RPM indicator, engine temperature, odometer, gear indicator, mileage ng trip A and B, fuel consumption at iba pang indicator kagaya ng ABS, engine check, left and right signals at syempre yung kanyang orasan. Advanced features din kahit na manual or declutch siya kasi may technology siya kagaya ng big bike na. At yun nga ang assist sleeper clutch. Mababawasan ang tsansa na biglang tumigil bigla o dumulas bigla yung clutch at yung may minsan na matigas mag-change gear lalo na kapag nag-downshift tayo. So wala nang mga ganyang senaryo sa tulong ng assist sleeper clutch. Sporty ang design ng kanyang cast wheel na may gold caliper, mas sportier at more dynamic looks. May USB ready na rin siya na charging port dito sa kanyang bandang kaliwa kaya kung kinakailangan pwede tayong mag-charge dito ng ating mga mobile phone or camera. Sa kanyang suspension mga boss, naka-telescopic fork dito sa may unahan. Medyo maliit pa rin siya, At sa likuran naman ay naka-monoshock. Ang sukat ng gulong sa unahan ay 90/80/17 at sa likuran naman ay 120/70/17. Paras na pong naka-tubeless yan. Sa kanyang mga preno, naka-disc sa harap with 2-piston caliper at naka-disc brake din sa likuran. 120 kilograms ang bigat ng standard version ng Sniper 155 at 124 kilograms naman ang bigat ng limited edition. Sa mga brakes niya, dito sa unahan ay naka-hydraulic disc brake with ABS at sa likuran naman ay naka-hydraulic disc brake din. Single ABS siya mga boss or safety features para di basta-basta maglalak yung ating mga brake lalo na kapag nasa high speed tayo. Ang suspension niya dito sa unahan ay naka-telescopic fork at naka-monoshock or single cylindrical suspension naman sa kanyang likuran. Kaya expected natin na maganda ang laro or maganda yung response ng suspension niya sa likuran. Hindi tayo matatagtag sa mga malulubak na daan. Ang 1,295mm ang kanyang wheelbase at 150mm naman ang kanyang ground clearance. Kaya safe na safe to sa mga malalaking humps at malulubak na kalsada na meron tayo dito sa Pinas. Sa seat height naman niya mga boss, 795mm. Same pa rin naman ang sa version 1. Kaya kung familiar kayo sa seat height nung version 1 is hindi naman siya nabago. Kaya swak pa rin naman to sa height ng Pinoy. So abot na abot pa rin natin yung sahig nito pagka once na inupuan na natin. Ang frame type niya mga boss is
twin tube steel, kaya matibay, Japan quality. Sa dimension niya, sakto lang din sa tindig at pangangatawan ng Pinoy. Hindi mukhang malaki, hindi din mukhang maliit. Sakto lang tingnan dahil may height siya na 1075mm, may width siya na 725mm at length na 2013mm. Kaya Honda, dalhin nyo na yan dito sa Pinas. May 1277mm na wheelbase at 153mm naman na ground clearance. Kaya safe na safe ang ilalim ng motor natin. Hindi basta-basta yan sasayad sa mga matataas na hump at malulubak na kalsada dito sa Pinas. Hindi ka hirap sumampa dito sa motor na to kahit na meron kang height na 5'3" dahil may seat height lang siya na 795mm. Kaya madali lang itong maisisingit sa mga traffic, madaling maniobra at maitutukod natin ng maayos yung ating mga paa sa baba. Sa specs and features na nabanggit ko, meron pa ba akong nakaligtaan? Paki-comment nyo nga sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Sa inyong palagay, isa ba to sa pinaka-pogi kung dadalhin dito sa Pinas? Pinaka-poging underbone? Paki-comment nyo nga sa ibaba. At ang tanong, magkano ba ang presyo ng bagong Sniper 155 pag dinala dito sa Pinas? Currently, ang Sniper 155 version 1 na nandito nga sa Pinas ay may SRP na 125,000 ang standard version at 145,900 naman ang R version. Kung dadalhin naman dito, ang bagong Sniper 155 version 2 ay may estimated price siya na around 125,900 to 135,900 kapag ka-standard at 155,900 to 165,900 naman kapag ka ang limited edition. So sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang presyo ng Sniper 155 sa kanyang mga specs and features, lalo na doon sa limited edition dahil meron siyang mga nadagdag na features? Paki-comment nyo nga sa ibaba. So at ang presyo naman ng Honda Winner R150 kapag ka nandito na to sa Pinas ay sigurado namang hindi magkakalayo sa presyo ng Honda Winner X150. Currently, ang presyo ng Honda Winner X150 ay 132,000 ang ABS Racing at 130,000 naman ang kanilang premium. At ang estimated price naman ng Honda Winner R150 kapag ka nandito na sa Pilipinas ay nasa around 130,000 to 140,000. Depende po yan sa type ng motor. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi nating video ay huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.